Yung some people you trust. So parang tinutukoy niya na trusted nung una, parang ngayon, yun pang parang may konting problema. Ay, inisip na sa akin, walang utang na loob. Basta, mga ganyan. Ang taas na lang sa sarili. So ngayon po ang nangyayari na parang hindi natin nagugustuhan, nagbabatuhan po ng issue. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulukman po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa ilang binanggit po ni Kalingap Jomar, na kung saan napansin ko po dito, parang hindi na po natiis ni Papa Joms na magsalita rin patungkol nga po sa ilang mga issue. Although ramdam ko ho na parang nagpipigil po siya. Kaso nga lang siguro sa tindi ng nararamdaman niya, may mga ilan po siyang nabitawang salita na kung saan may intindihan naman po natin. Lalong-lalo na po kung meron tayong idea dito po sa mga nagiging issue. So pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Dahil magbibigay po tayo ng opinion din at saka suggestion para sa ikabubuti ho siguro ng lahat. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron din po tayong Facebook page, July Paunil 2.0, pwede ho nating i-follow, pwede pong i-like. Tapos siyempre ho, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, mga kasamahan po natin sa Team Kalingap, mga Lingap partners, hanay po ng mga reactors, mga charity vloggers, at saka yung mga katulong po ni na Kuya Bal, ni na Kalingap Rab. Sana masuportahan din po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong patungkol po sa ilang issue po ng Jomcar, na kung saan, sabi nga po natin kanina sa ating live stream ay sana ho, maging okay na. Bagamat siyempre ho, may mga bagay-bagay na sa tingin natin ay kailangan din pong i-discuss o kaya mapag-usapan, kamukha po nung nabanggit po ni Papa Joms, para yung ilan sa mga viewers ay wag sana mag-isip ng kung anuman. Pero sa part ko po, naiintindihan ko po si Papa Joms doon sa mga nabanggit niya, na parang ayaw niya nga po sanang sabihin, kaso hindi niya po napigilan din. At yung ilan po doon, nakikita natin, parang tumutugma rin po doon sa mga ilang info na nakarating po sa atin. Bagamat uulitin ko po, para sa akin, ang pinaka-the best po sa mga nangyayari na yan, ay magkaisa. Kung meron man po mga nagkamali, o kaya nagtampo, kaya nagawa yung ganire, kung meron pang pag-asa, o kaya meron pang paraan na magkasundo-sundo, yun po ang pinaka-the best. Marahil ho yung ilan sa atin ay nag-iisip, ano ba yan Kuya July? Ba't parang hindi namin masyadong magets? Ganito po yung mga kabayan natin. Bago po natin puntahan yung binanggit po ni Papa Joms, magbigay muna ako ng konting premise siguro. At sa malamang yung ilan po sa mga viewers po natin, aware na ho kayo kasi may mga screenshot din po na kumakalat patungkol po sa mga bagay-bagay na nangyayari. Pero sabihin na lang po natin na ganito ang sitwasyon. Siyempre ho, maraming sponsors din po ang Jomcar. Naging successful nga po yung naging birthday ni Carla. At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tumulong po doon sa birthday po ni Carla. Particular po doon sa mga VIP sponsors, mga kabayan natin. Alam ko ho, malaki yung sakripisyo po ninyo para ganun po ang kalabasan ng isang birthday celebration po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ngayon, siyempre ho, hindi naman sa lahat ng oras ay laging maganda po ang mga nangyayari. Sabi nga nung ilan, expect the unexpected. So yun na nga po, nangyari nga po dito after nung birthday, may mga bagay-bagay na parang nagtampo. Tipong hindi niya inaasahan na ganun ang gagawin ni Carla. Na kung saan para sa akin naman po, naiintindihan ko yung part ni Carla kasi siyempre po pagod na yon. Kaya kung sakasakali pong hindi nagustuhan yung ganung nangyari, yung ganung sitwasyon, naglabas po ng saloobin po sa Facebook, na kung saan karamihan naman po sa atin, minsan doon po naglalabas ng saloobin. Kaso nga lang ho, yung pinost na yun, hindi ho nagustuhan ng ilan. Lalo na po kapag po patungkol sa parang attitude ng ilan po sa mga recipient po ng Team Kalingap, na kung saan ho ay marami nagmamahal. Kaya siyempre ho, natural lamang po na magtampo rin po yung mga kasamahan. Sabihin natin mga sponsors, doon po sa nabasa po nila. Kaya sa assessment po natin sa ngayon, base po sa mga info na nagpaparating po sa atin, may mga ilan na parang kumalas po sa isang malaking group of sponsors, dahil nga po sa mga pangyayari na yan. At dahil po dyan, doon na po nag-umpisa na magkasilipan
Yung ilan po parang hindi na po sang-ayon doon sa isa. Yung iba naman ho, kumampi na sa ganito. Yung iba naman ho, kumampi naman doon. So nagkaroon na po ng parang dalawang faction. Yung ilan po, stay pa rin po sila doon sa isa. At yung ilan naman po, kumalas. Yung iba ho, nagbuo na ho ng kanya-kanyang grupo. Pero sumusuporta po sa Jomcar, mga kabayan po natin. So ngayon po ang nangyayari na parang hindi natin nagugustuhan, nagbabatuhan po ng issue. Kaya nga po parang lumalala po ang sitwasyon. Although ako po, kung ako tatanungin, ang pinaka-the best pa rin po talaga, at madalas ko po sinasabi yan, kapag po may nagme-message sa akin, meron ba bang paraan na magkasundo-sundo? Kasi po mas maganda kung magkakasundo, mga kababayan po natin. Pero kung sakasakali talagang ginawa na po ang lahat at ayaw pa rin po, para sa akin ho, okay lang naman na magkanya-kanya. Pero wag na lang po magbatuhan ng mga issue. Kumbaga ho, mag-focus na lang. Kung sakasakaling Jomcar susuporta, support sa Jomcar. Kung sakasakali namang iba ang gustong suportahan, okay lang din po yung mga kababayan natin as long as kalingap pa rin po ang tutulungan. Parang wala tayong nakikitang problema naman siguro. At sa malamang ho, maiintindihan naman po yan ng lahat. Particular po yung mga kalingap supporters, mga kababayan po natin. Tapos bukod po dyan, siyempre ho, lahat ho ng sponsors, minsan ho, hindi gusto yung kapartner. Dito po sa sitwasyon po ng Jomcar kasi, may mga ilan din po na parang ang sinusuportahan po ay si Carla talaga. Kumbaga hindi masyadong sumusuporta po kay Papa Joms. Na yun na nga po, nabanggit ni Papa Joms minsan, na parang may ilan na nireport pa po yung kanyang YouTube channel. So yung ilan na yun po, sila yun, mga kabayan natin. Pero hindi naman po yun lahat. Siguro mas maganda, pakinggan po natin sandali yung saloobin po ni Papa Joms dito po sa mga nangyayari. Although dito po makikita natin si Papa Joms, nagpipigil po siya. Pero napilitan pong banggitin po yung ilan. Panoorin po natin. Ang dami rin bulong, ang daming mga issue po mga kalingap. Sabi nga sa akin, mula daw, basta wag na lang. Ayoko nang mag-ano. Ayun po mga kalingap, thankful po ako sa mga suporta po sa akin mula noon hanggang ngayon. Kung mga may changes man, siguro marami tayong wala. Ay. Actually, ang hirap din talaga. Siyempre, nag-iba-iba yung tao. Ayaw ko lang. Wag na. Ang masakit lang, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang na some people you trust is, alam mo na. And ayoko po ng ganun. Okay lang na kahit bumaba lang yung okay lang po kahit bumaba ang viewers ko. Basta yung andyan is sumusuporta po sa akin genuinely. Yun. Pero ako, salamat. Lagi po ako nagpapasalamat. Lagi ako nagpapasalamat po sa mga sumuporta po mula hanggang ngayon. Kaya mo yun, Papa Joms, huwag kang iyak. Okay lang naman po. Dami rin natin na pagdaanan. Nakalungkot lang talaga. Pero it is what it is. Actually po, hindi lang ako nagsasalita. And yun, ang iniisip na sa akin, walang utang na loob. Basta, mga ganyan. Ang taas na lang sa sarili. Walang utang na loob. Ano pa ba? Lumaki ng ulo. Okay lang, hinahayaan ko lang yan. Hindi lang kasi nila alam kung anong totoong nangyayari sa pinagdaraanan ko. Anyway, good luck na lang, God bless na lang. So ayan, makabayan po natin, so ramdam po natin yung saloobin po ni Papa Joms. Ayaw niya rin po sana, kung tutuusin, ilang beses po niyang parang pinipigil. Kaso nga lang po, napipilitan siyang ilabas ho talaga. At yung ilan sa mga nabanggit niya po, halos related po doon sa mga binanggit ko po kanina. Na parang yung mga sponsors po ng Jomcar, nagkaroon po ng konting pagkakabahabahagi. Parang hindi po sila ngayon nagkakaisa, na kung ako ang tatanungin, maganda sana kung magkaisa po uli. Kaso nga lang mukhang nahihirapan mga babayan po natin. So doon po sa mga binanggit po ni Papa Joms, nakaka-relate po yung may mga konting alam. Halimbawa ho, yung binanggit niya po na ang daming mga issue. Tapos nabanggit niya na parang magkakaroon ng changes. Kumbaga ho, yung dating setup, parang may konting pagbabago. Tapos yung tao daw ho ay nag-iiba-iba rin.
Meaning, merong mawawala, merong mga bagong dumarating naman. Tapos yung nakakalungkot daw po, yung some people you trust. So parang tinutukoy niya na trusted nung una, parang ngayon, yun pang parang may konting problema. Tapos sabi niya pa, okay lang daw po na bumaba yung kanyang views. Parang ang dating ho talaga, may mababawas dun sa mga dating sumusuporta po sa kanila, may hindi na po susuporta. Kaya nakakalungkot nga raw, mga kabayan po natin. Tapos ang masaklap po, parang may konting bintang ho, Sabi nga ni Papa Joms, hindi na lang po siya nagsasalita. Ang iniisip daw ho ng iba, wala siyang utang na loob, lumaki na yung ulo niya, tapos mataas na ang tingin sa sarili. Kaya ang sabi niya, hindi lang daw kasi alam ng ilang mga nagko-comment patungkol sa kasiraan niya. Ang tinutukoy po ni Papa Joms ho, kung alam lang ng mga nagko-comment na yan, yung totoong nangyayari, na hindi ho alam ng marami, may intindihan po siya. Sana ho nakukuha ho natin yung binabanggit po natin mga kabayan natin. In summary ho, yung Jomcar supporters ho talaga ay nagkaroon po ng konting pagkakabahabahagi. Yung dati ho na matatag na supporters, may mga kumalas po mga kabayan natin. At yung ilan ho, may kanya-kanyang GC, kanya-kanyang grupo sila. So ang masasabi lang po natin, gaya ng binanggit ko po kanina, kung kaya pa pong ayusin, sana ayusin. Pero kung hindi na ho, sige magkanya-kanyang grupo na lang. Total, binanggit naman po ni Papa Joms, maraming mga group na sumusuporta po sa Jomcar. So kung doon po tayo masaya, okay lang siguro na magkanya-kanya. Ang panawagan na lang po natin, sana wag na lang po magsiraan. Kung sakasakali man po may mga nangyari na po nung mga nakaraan, siguro ho, kalimutan na natin. Wag na ho nating masyadong ipinpoint pa siguro, kasi mamaya po lalo pang lumala. Kung ayaw na po sa grupo po natin, hayaan po natin yung ilan. Kung gusto pong magbuo ng grupo naman, as long as susuporta po sa Kalingap, particular po sa Jomcar, sa tingin ko naman po, okay lang yun mga kabayan natin. Siguro po medyo pairalin po natin yung pagmamahal pa rin po sa kapwa. Huwag mo nating isipin na ibagsak po natin yung ilan. Minsan ho, yung mga tao naman nagkakamali. Minsan nagtatampo talaga. Dahil siguro nag-expect ng ganito at hindi nangyari, magtatampo. Maglalabas po ng saloobin sa Facebook, mababasa po ng iba. Kaya sa tingin ko po, lesson learned na lang. Kung sakaling masama ang loob, huwag tayo mag-post po sa Facebook. Lalong-lalo na ho, kapag po marami tayong supporters. Kasi yung meaning po nun, makukuha ka agad nila. Burahin man po natin, nandoon na po yun. Kapag ka nakarating po yun dun sa concern, siyempre ho, magtatampo rin po yun. Lalo na po sa part ng mga angels, ng mga leading man, ng Kalingap. So siyempre mag-iiba po ang pakiramdam nila. Lalo na ho kung tayo po yung markado na tumulong sa kanila, tapos mababalitaan na ganyan ang issue, siyempre ho, alanganin sila eh. Hindi sila magsasalita basta-basta. Kasi tumatanaw din po sila ng utang na loob. Pero siyempre ho, bago tayo tuloy magtapos, ang isipin po natin, kung sakali man po na may mga grupo na nakatulong, isipin ho natin, group effort po yon, mga kabayan natin. Hindi po yon sa isang tao lang. Kamukha po ng COOS, kapag po sinabi na salamat sa COOS, hindi yun si Kuya July. Yun po ay grupo ho ng mga members ng COOS. Kaya ako po hindi ako nagmamalaki, ayoko pong ibagmalaki ang grupo, dahil group effort po yon. At hindi naman po natin minamaliit yung mga kakayanan naman po ng individual. Ang mahalaga po doon, tumulong po sila ng bukal sa kanilang kalooban. Hindi na humarapat na si ganire, si ganito, malaki ang naitulong, kami ganito, yung ilan masyadong maliit, alisin po natin yon. Basta ang bibitawan ko pong salita, kung kaya pong magkaisa, magkaisa po tayo. Kung sakaling hindi na, magkanya-kanya tayo, wag na lang pong magsiraan, mga kabayan po natin. Wag ho tayong matuwa na ang iba ho ay napapahiya. Pairalin pa rin po natin yung pagmamahalan po sa Team Kalingap. Siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala, magpapaalam po muna si Kuya July. Pero gaya po ng dati, shoutout lang po muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsor, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At saka sa ating mga followers sa ating Facebook page, subscribers sa ating YouTube channel, lagi pong nanonood sa mga upload po natin sa live stream. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!